Sis! I'm so happy for you! Sa wakas, may kakasal na rin kayo ni Lorenzo. Akala ko balak niyo pa talagang patagalin doon din naman pala ang punta niyo. Basta sis, sobrang happy talaga ako para sa'yo. Bungad na sabi ni Alicia sa kanyang matalik na kaibigan si Charm. Wala namang pagsidla ng galak ni Charm dahil dream come true sa kanya ang maikasal sa isang lalaki na tunay niyang minamahal. Ang tingin ng halos lahat ng tao sa kanilang relasyon ni Lorenzo ay perpekto at wagas. Marami ang naiinggit kay Charm dahil sa dinami-rami rin ng nagkakandarapang babae na nagkakagusto sa maskuladong si Lorenzo, ay si Charm na isang simpleng babae, mahinhin at tahimik ang nagustuhan nito. Isang anak ng hasyendero si Charm Bautista at kilala ang kanyang pamilya sa buong San Mariano. Mayaman at mataas ang pinag-aralan ni Charm, kaya naman halos lahat ng mga manliligaw niya ay matataas na antas din ng pamumuhay. Mayayaman din katulad ni Lorenzo na anak ng mag-asawang Lee na nagmamay-ari ng mga sikat na kasino sa bansa. Sobrang saya ko rin sis, kung alam mo lang. Alam mo yung feeling na kahit mag-iisang taon pa lang kami ni Lorenzo, parang pakiramdam ko ay sobrang tagal na namin. I love him so much, Alicia. Hindi ko na yata kayang mabuhay nang wala siya. He's my soulmate at sa kanya ko lang nararamdaman yung ganitong klase ng pagmamahal. Buong puso namang sagot ni Charm sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay dumating na rin doon si Lorenzo para sunduin siya. Grabe, Charm! Sa makalawa pa ang kasal niyo pero para bang ngayon ay sinusundo ka na niya at handa nang ihatid sa simbahan. Kilig na sabi ni Alicia. Tinapik naman siya ng mahina ni Charm sa likod. Baliw ka talaga. O siya, sige na sis, mauna ako ha. Bye! Sa puntong yun ay nagmarcha na si Charm patungo kay Lorenzo, nakasalukuyang nakasandal sa kanyang sasakyan at nakahalukip-kip ang dalawang braso habang matalim na minamasdan ng kanyang fiancé na papalapit sa kanya. Hi babe, sakto ang dating mo. Kakatapos lang din namin mag-shopping ni Alicia. Sabi ni Charm, sabay halik sa labi ng kanyang nobyo. Napagod ka ba? Namumungay na mga matang tanong ni Lorenzo kay Charm. Medyo, pero okay lang kasi nabili ko naman yung mga kailangan kong bilhin para sa paintings ko. Good. So, let's go. Lunch date with me. Sure, babe. Habang nasa sasakyan, ay hindi na rin naiwasan ng dalawa ng pag-usapan ng kanilang nalalapit na kasal. Kitang-kita ang pananabik sa kanilang mga mata at grabe ang pasasalamat nila dahil naabot ng relasyon nila ang huling hantungan na madala ang isa't isa sa simbahan. Babe, excited ka na ba sa kasal natin? Malambing na tanong ni Charm sa kanyang nobyong si Lorenzo habang nakahilig ang ulo sa balikat nito. Oo naman, hindi na ako makahintay na isumpa sa Diyos ang pagmamahalan natin, babe. At least, diba, may basbas na ang relasyon natin at magsasama tayo ng legal. Sagot naman ni Lorenzo habang nakangiti at nakatitig sa mga mata ni Charm. Sa makalawa ay kasal na ni na Charm at Lorenzo. Maraming nag-aabang sa kasalang ito dahil ang mga angkan lang naman nila ay tinitingala ng ibang mga business tycoon sa buong business world. Marami rin ang nagsasabi na kapag nagsanig pwersa na ang bawat pamilya ay pihadong wala na makakapantay o makakalampas pa sa yaman at galing ng mga ito pagdating sa pagpapatakbo ng kani-kanilang negosyo. At dumating na nga ang araw na itinakdang pag-iisang dibdib ni na Lorenzo at Charm. I'm so happy for you, anak. Tingin ko, kung nabubuhay pa ang lola mo, she would also be happy for you and so proud of you. Sobrang ganda mo, anak, at bagay na bagay sa iyong dress na to. Just like your name, you bring charm and happiness to everyone. Masayang sambit ni Doña Catarina sa kanyang anak na si Charm habang nakaharap sila sa malaki at magarang salamin ng silid na kanilang kinaroroonan. Thank you, Ma. Alam ko kung nasaan man si Lola ngayon ay masaya talaga siya para sa akin. Mahal na mahal ko si Lorenzo at hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito para makasama siya ng panghabang buhay. Mangyak-ngyak naman ang sagot ni Charm sa kanyang ina, saka hinaplos pa ang kamay ng ginang na nakapatong pa sa ibabaw ng kanyang balikat. Matapos ang usapang yun ay tumayo na rin sila at inayos na ang sarili para magtungo na sa venue ng kasal. Naroon na nga ang lahat at bukod tanging ang bride na si Charm na lamang ang hinihintay. Are you nervous? Tanong naman ni Don Miguel sa kanyang anak na si Lorenzo. Hindi. Bakit naman ako kakabahan? Seryosong sagot naman ni Lorenzo
Kaya napangisi ang Don sa kanya. Wala naman. I'm just happy for you. Alam kong malapit mo nang mapasa kamay ang matagal mo nang ipinagdarasal. And I'm rooting for that day to happen. Matalim at makahulugang sambit naman ni Don Miguel. Tahimik lang si Lorenzo at mukhang kalmado. Hindi katulad ng ibang groom na sa mga oras na ito ay hindi na maintindihan ng nadarama habang papalapit na ang oras. Ngunit, si Lorenzo ay tila ba hindi na makahintay sa paghaharap nila ni Charm sa altar at walang sino man ang makabasa kung ano nga bang tumatakbo ngayon sa isip ng binata. Tila ba may kakaibang kasiguruhan sa ilaw ng mga mata ni Lorenzo na para bang may isang pangyayaring mas pinananabigan niya bukod pa sa kasal mismo nila ni Charm. Ngayon, habang ang lahat ng bisita sa loob ng simbahan ay nakatayo na at nakatingin sa gawin ng entrance ng simbahan, si Charm naman ay kabadong nakaabang sa may labas ng malaking pintuan ng simbahan at naghihintay na lamang na mabuksan ito. Nagbigay na ang organizer ng hudyat na bubuksan na ang entrance ng simbahan. Kaya naman, marahan munang ipinikit ni Charm ang kanyang mga mata, saka huminga ng malalim. Hindi pa man bumubukas ang pintuan nang biglang may mga hindi kilalang kalalakihan ang pumalibot kay Charm. Nakasuot ng itim na long sleeves at pants ang mga ito at nakabalot din ng itim na tela ang kanilang mga mukha at mga mata lamang nila ang nakikita. Ang ibang mga nakaitim din na mga kalalakihang may hawak ng mga baril ay isa-isa namang pinatulog at pinatumba ang mga bodyguard na nakabantay sa may labas ng simbahan. Isa sa mga kalalakihang ito ang humila sa braso ni Charm. Nilagyan siya ng masking tape sa bibig at puwersahan siyang binuhat ng padapa habang ang tiyan ni Charm ay nakapatong sa balikat nito. Kahit panay ang pagpupumiglas ni Charm habang dinadala siya ng mga kalalakihang ito, ay mabilisang isinakay si Charm sa isang kulay puting van na nakaabang sa may labas ng simbahan. Samantala, pagkabukas naman ng malaking pinto ng simbahan ay wala na doon si Charm. At ang laking gulat ng lahat kung bakit hindi nila nakita ang bride na nakatayo sa likod ng malaking pintuan ng simbahan na yun. Nagpanik na agad ang bawat pamilya, ang mga magulang ni Charm at ganoon na rin ang mga magulang ni Lorenzo. Nanlaki ang mga mata nito at napaawang pa ang mga labi na makitang wala doon si Charm. Dali-daling tinawagan ni Lorenzo ang kanilang mga bodyguard pero ang iba ay hindi mahagilap at makontak. Kaya naman, inutusan naman ng mga magulang ni Charm ang mga bodyguards nila na hagilapin ng bride ang anak nila. Samantala, si Charm na nakatakip ang mga bibig ay nagpupumiglas pa rin at nagpupumilit makasigaw at makahingi ng tulong. Ngunit kahit na ano pang gawin niya, ay wala nang makakarinig pa sa kanya dahil palayo na sila ng palayo sa simbahan. Nang makalayo-layo na ang sinasakyan nilang van sa simbahan, ay tinanggal ng isang lalaki ang masking tape na nakatakip sa bibig ni Charm. Kaya naman agad na nagsisigaw at nagwawala si Charm habang umiiyak. Sino kayo? Bakit nyo ginagawa to ha? Anong kailangan nyo sa akin? Pera? Kailangan nyo ba ng pera? Sabihin nyo lang kung magkano ibibigay ko sa inyo. Ibalik nyo lang ako sa pamilya ko. Ibalik nyo lang ako kay Lorenzo. May dalawang lalaki at isang babae sa loob ng van na yun at yung lalaking nasa driver's seat ang kanilang leader. Si Gray Agustin, ang pinakamahusay na personal agent ng Z Company. Tahimik lang ang ibang kalalakihan sa loob ng van at walang nagsasalita. Hinahayaan lang nilang magsisigaw sa loob ng sasakyan si Charm. Kapag nalaman to ni Dad, o kapag nahanap kayo ni Lorenzo, I'm sorry pero baka kung anong magawa nila sa inyo. Pananakot pa ni Charm sa mga ito. Napapangisi na nga lang sa kanya ang mga kasamahan niya doon at napapailing. Alam ni Charm na malayo na sila sa kanila dahil para bang halos may kalahating araw na silang bumabiyahe at ginabi na rin sila sa daan. Hanggang ngayon na hindi pa rin nagpapakilala ang mga kumidnap sa kanya na yun na mga seryoso pa rin ang mga mukha. Hindi na rin nakatiis pa si Charm na kausapin ng lalaking nasa may tabing driver's seat dahil narinig niya kanina na tinawag siya ng iba pang naroroon ng sir. Hoy, kausapin mo nga ako. Sino ka ba? Sino ba kayo? Sabihin mo nga. Ikaw ba ang mastermind dito? Muling pangungulit ni Charm. Tumingin lang si Grace sa may front mirror ng bahagya, saka inirapan na lang ang babae. Sa inis naman ni Charm ay naghalokip-kip na lang siya ng mga braso at tumingin na lang sa may bintana. Alam ni Charm na nasa panganib ang buhay niya, pero dala na rin ng walang imik ang mga kalalakihang kumidnap sa kanya, ay para bang pakiramdam niya hindi naman siya gagawa ng masama ng mga ito.
Nagmistulang misteryo at palaisipan talaga kay Charm kung bakit siya dinukot sa mismong araw ng kasal niya. Halos maya't maya na lang din siyang nag-iiyak habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Maya-maya ay nangulit na ulit si Charm. Paulit-ulit niyang tinanong ang mga kumidap sa kanya kung sino bang may pakana ng lahat at ano bang kailangan ng mga ito sa kanya. At dahil nakukulitan na rin siguro si Gray kay Charm, sinagot na niya ito. Responsibilidad ko ang protektahan ka. Kaya sumunod ka na lang sa mga sasabihin ko. Mariing sabi naman ni Gray. Tumahimik na lamang si Charm saka inirapan ng muli ang lalaki. Hindi naman siya naniniwala na poprotektahan siya ng mga ito gayong dinukot nga siya. Hinintay na lang niya kung saan ba siya balak dalhin ng mga ito. Basta ang tanging alam na lang niya ngayon ay malayo na sila sa kanilang lugar. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Charm. Ihinto man ang sasakyan! Malakas na utos ni Charm sa driver. Oras na rin yun ng gabi kaya talagang madalim na ang daan. Ano ba? Bingi ka ba? Ihinto mo na sabi ang sasakyan! This time ay mukha na talagang seryoso si Charm. Pwede bang tumahimik? Nadijingle na ako. Ano, titiisin ko? Gusto mo bang dito ako magkalat sa sasakyan? Sambit ni Charm, sabay tingin sa mga kidnappers na nasa loob ng van. Nagtinginan din ng mga kidnappers at tila ba nag-iisip at nagsesenyasan sila kung ano ang gagawin. Tumingin muna si Grace sa side mirror upang masiguro na walang nakasunod sa kanila. Nang masiguro niya na wala na nga, ay bigla niyang ipinahinto ang sasakyan. Dahan-dahan naman, papatayin mo ba ako? Anas ng dalaga. Inutusan naman ni Gray na si Veronica, kasamahan din niya, na bantayan si Charm upang masiguro na hindi ito tatakas. Samahan mo muna siya. Utos ni Gray kay Veronica. Sumunod naman kaagad ang babae, habang si Charm naman ay namimilog ang mga matang nakatingin sa kanila. For real? Mag-jingle lang ako, kailangan may kasama pa talaga? Anas ni Charm. Binaliwala lang yun ni Veronica, bagkus ay pinababa na rin ang dalaga. Baba na. Malakas niyang sabi. Oo na, heto na nga. Padabog pang bumaba ng sasakyan si Charm na nakasimangot pa rin sa kanilang lahat. Doon sa may tubuhan ay nagtungo siya. Uupo na sana siya nang maramdaman niyang nasa likod pa rin si Veronica. Talagang hanggang sa pag-ihi ko sasama ka pa rin? Taas kilay na tanong niya kay Veronica. Naniniguro lang ako na hindi mo ko tatakasan. Sagot naman ni Veronica. Wow, iihi lang ako miss. At paano naman ako makakatakas sa lugar na to eh? Ang tataas ng mga talahib. Baka mamaya ay may ahas pa nga dyan. Basta umihi ka na, ang dami mo pang satsat. Hindi nga ako makakaihi hanggat nandyan ka. Pagrereklamo pa ni Charm. Bumuntong hininga na lamang si Veronica, saka tumalikod na lamang. Heto na, nakatalikod na. Bilisan mo na. Hindi ko naman makikita yan dahil mahaba ang gown na suot mo, sabi ni Veronica. Ay, whatever. Matapos makaihi ni Charm ay bumalik na sila muli sa sasakyan. Nagpatuloy na muli sa pagmamaneho ang driver. Ilang oras lang ay narating na rin nila ang lugar na pagtitigilan nila. Malayo sa Maynila. Malayo sa gulo at sa init ng sitwasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng dalaga. Dito muna nila pansamantalang itatago si Charm para na rin sa kaligtasan ng dalaga. What is this place? Bakit niyo ako dinala dito? Nagtatakang tanong ni Charm kina Gray habang minamasta ng tila maliit na baryo na yon na naabandona na. Dahil madalim pa ang paligid ay hindi makita pa ni Charm ang iba pang nasa paligid. May mga kabahayan ngunit parang walang mga nakatira. Tanging ingay lang ng mga kuliglig at kahol ng aso ang kanyang naririnig. Bukod sa ingay ng mga kuliglig, ay naririnig din niya ngayon ang ingay ng alon na rumaragasa sa may tabing dagat. May dagat dito? Ano ba talagang ginagawa natin dito? Nagugulahang tanong ni Charm. Basta, mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Halika na at malamig na rito sa labas. Sagot naman ni Gray. Umiral na naman ang pagiging matigas na ulo ni Charm. Nanatili pa rin siyang nakatayo sa kanyang pwesto kahit nakalayo na sina Gray ng ilang hakbang mula sa kanya. Nang maramdaman ni Gray na hindi nakasunod sa kanya si Charm, ay muli siyang humarap dito. Alam mo, kapag hindi ka pa sumunod sa amin, baka lapain ka dyan ng mga mababangis na hayop na nakatira dyan sa may kakahuyan. Ikaw din, bahala ka. Pasimple namang iginala ni Charm ang kanyang mga mata sa baligid
upang i-check kung may mababangis nga na hayop doon. Bakit ba kasi hindi na lang tayo umuwi? Iuwi niyo na lang ako. Kung wala naman talaga kayong balak na masama sa akin, bakit hindi ninyo na lang ako iuwi at pag-usapan na lang natin 'to kasamang pamilya ko at ni Lorenzo? Kung kailangan niyo ng pera, ibibigay ko 'yun. Pangako hindi ko kayo kakasuhan o ipapakulong basta maibalik niyo lang ako ng ligtas. Pakiusap ni Charm kina Gray at sa mga kasamahan nito. Charm, gustuin ko man pero kapakanan at kaligtasan mo lang din ang iniisip ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ang lahat ng mga nangyaring ito ay may dahilan. Hindi lang kami basta napag-utusan kundi ito ang aming misyon, ang protektahan ka at iligtas ka mula sa kapahamakan. Basta mamaya, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Tila natamaan naman sa kaibuturan ng kanyang puso si Charm sa mga sinabi ni Gray. Nadala si Charm sa pagpapahinahon sa kanya ni Gray habang nakatingin siya sa mga mata nito. Napapaisip din si Charm kung bakit ito ginagawa ni Gray, gayong hindi naman halata sa itsura ni Gray na isa siyang masamang tao. Matangkad si Gray, matipuno ang katawan, matangos ang ilong, manipis ang mga labi at may kakaibang lalim ang mga mata niya sa tuwing nakatingin siya kay Charm. Kung titingnan ng lahat si Gray, para siyang isang napakagaling na bodyguard ng isang malaking tao o grupo. Kumbaga sa gera, parang si Gray ang MVP ng team nila. Kaya naman naguguluhan man ngayon si Charm kung ano ang kapahamakan na itinutukoy na yun ni Gray at no choice na rin siya kundi ang sumunod sa mga ito at alamin ang buong kwento na kailangan pa niyang malaman mula sa mga ito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang maliit na barong-barong na malapit nga sa dagat. Ang maliit na bahay na naroon malapit sa tabing dagat ang nagsisilbing hideout ng grupo ni Gray sa tuwing may ganito silang misyon. Nang makarating sila doon sa loob, ay pansin naman ni Charm na kompleto pa rin ang mga gamit doon. May mga stocks din ng pagkain. May solar light at mga lutuan. Maliit, pero maayos at malinis. Anong lugar to? Dito ba kayo nakatira? Tanong ni Charm kay Gray, sabay upo sa may kahoy na upuan. Habang ang ibang kasamahan naman ni Gray ay nanatili sa labas upang magbantay at magmanman. Nagtungo naman si Gray sa may maliit na sala upang maupo, saka naupo na rin doon si Charm. Ito ang hideout namin. Seryosong sagot naman ni Gray. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang tiyan ni Charm na narinig naman ni Gray. Todo dinay pa si Charm na tiyan niya ang tumunog. Ilang saglit pa ay nagalburuto ulit ang tiyan ni Charm. Sinabi na lang niya na, sinisikmura na ata ako dahil sa lamig. Kanina pa to eh. Ang lakas kasi ng aircon niyo sa van. Pagdadahilan ni Charm. Pero ang totoo ay nagugutom na siya. Maya-maya pa ay nag-alok na si Gray ng kape kay Charm para mainitan ang sikmura nito. I don't drink coffee. Mataray niyang sabi. Tsaa, may tsaa ako rito. Gusto mo ba? Muling alok ni Gray, ngunit nanatiling masungit si Charm. Hindi rin ako umiinom ng tea. Mataray niya muling sabi. Okay. Matipid na sagot naman ni Gray. Saka sarili na lamang niyang pinagtimpla ng kape. Isa-isa na ring pumasok sa loob ang kanyang iba pang kagrupo para magtimpla rin ng kape at nag-usap-usap sila kung anong pwede nilang makain sa gabing yun dahil mga gutom na rin sila sa haba ng biyahe. Nang makapagtimpla si Gray, ay muli na niyang sinamahan si Charm sa may sala. Rinig na rin niya ulit ang pagkulo ng tiyan ng dalaga dahil kaninang umaga pa ito walang kain. Kahit naman din mag-alok siya, ay hindi rin naman yung tatanggapin ng dalaga dahil ang tanging gusto lang ni Charm sa ngayon ay malaman kung bakit siya kinidnap ng mga ito. Anyway, wag niyo na nga akong paligoy-liguyin. Bakit nga ba ako nandito at sino ba talaga kayo? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakapagod na kayong kausapin. Hindi niyo man lang masagot ang tanong ko. Ano ba talagang bakay niyo sa akin? Ikaw nga, ni pangalan ata wala ka. Hindi ka man lang magpakilala. Ano gusto mong itawag ko sa'yo? Demonyo? Ang sasalbahin niyo. Araw ng kasal ko, dinukot niyo ko para lang sa mga personal niyong agenda. Ito ang pinakamalaking araw ng buhay ko pero ginawa niyong masalimuot ang lahat para sa akin. Litaan niya ni Charm kay Gray. Humingi na muna ng malalim si Gray. Saka sinabi sa dalaga na ang tunay na nangyari kanina at kung ano ba talaga ang pakay nito. Ako si Gray. Gray Agustin. Inilabas na ni Gray ang kanyang ID, tsaka iniharap kay Charm. Bahagi kami ng Z Company kung saan tinaguruan itong tahanan ng pinakamagagaling na secret o personal agent. Oo, tama ang narinig mo. Mga secret agent kami. Ay nandito kami para tulungan ka.
Dagdag pa ni Gray. Lalo namang naguluhan si Charm kung bakit ba nila laging sinasabi na narito sila para tulungan siya. Teka nga, nagugulahan na ako eh. Bakit niyo ba ako tinutulungan? Nasa panganib ba ang buhay ko? O ng pamilya ko? Ano? Kunot noong tanong ni Charm. Sa ngayon, hindi mo na kami pwedeng maglahad ng detalye sa'yo hanggat wala pang abiso si boss. Pero ang sinisigurado ko sa'yo, hindi kami masamang tao at nandito kami para protektahan ka. Sige na, magpahinga ka na. May mga gamit na dyan sa kwarto at lahat ng pangunahing pangangailangan mo ay nandyan sa loob. Maiwan muna kita. Teka, marami pa akong gustong malaman. Bakit ba hindi niyo pa ipagtapat sa akin? Sino ba yung boss niyo, ha? Sigaw na sabi ni Charm. Ngunit hindi na siya nilangon pa ni Gray at nagtungo na sa may dalampasigan kung saan naraw ng iba pa niyang kasama. Boss Gray, anong sunod natin gagawin? Tanong ng isang lalaki kay Gray na kagrupo din niya. Sa ngayon, dito muna siya sa hideout. Hindi pa siya maaring umalis hanggat nakakagala pa rin ang taong gustong pumatay sa kanya. Kami, hanggang kailan kami dito? Tanong naman ni Veronica, ang nag-iisang babae sa grupo. Bukas pwede na kayong bumalik sa kampo. Ako na muna ang bahala dito. At tupagin niyo muna rin ang pagbabantay sa mga magulang niya. Prioridad din natin sila. Sabi ni Grace sa kanyang mga kasama. Sigurado ka? Takang tanong naman ni Veronica. Yes, ako nang bahala sa kanya. Ipapatawag ko na lang uli kayo kapag kinailangan ko na ng tulong. Sagot naman ni Gray. Hindi kaya mahirapan ka sa isang yan? Mukhang spoiled brat at hindi marunong makinig. Dagdag na tanong pa ni Veronica. Marami na rin akong nahawakan ng spoiled brat kaya alam ko na kung paano sila i-handle. Paninigurado naman ni Gray. Tumango na lamang sina Veronica at sinang-ayunan na lamang si Gray. Nang sumunod na araw, nagising na lamang si Charm na wala na siyang kasama doon sa bahay. Wala na rin doon ang iba pang mga kasamahan ni Gray na agents dahil nakabalik na sila ng Maynila kaninang madaling araw. Malayang makakakilos doon si Charm dahil malayo naman sila sa syudad kaya siguradong hindi sila matutunton ng mga taong gustong pumatay sa kanila katulad ng sinabi sa kanya ni Gray. Napabalikwas kaagad si Charm dahil sa takot na baka iniwan na siya doon ni Gray. Kahit papaano naman kasi nakakaramdam din siya ng takot. Pagkatayo niya ay nagtungo kaagad siya sa may bintana at doon dumungaw. Kaharap nga lamang ng bintanang yon ang malawak na asul na karagatan. Natanaw niya doon si Gray na nakataples na nakatayo at pinagmamasdan lamang ang dagat. Pinagmasdan muna ni Charm ang binata. Hindi niya maiwasang hindi ito pag-isipan ng kung ano-ano katulad na lamang ng trabaho nito bilang agent. Alam niyang ang ganitong trabaho ay tila maihahalin tulad ng isang inang nanganganak na kabaon na sa hukay ang kabilang paa. Hanggang ngayon ay duda pa rin siya sa kakayahan nito, kahit pa nailahad na sa kanya ng binata ang sitwasyon ng buhay nila kung gaano ito kadelikado ngayon. Hindi naman maiwasan ng dalaga na isipin na baka siguro marami na ring nagbabanta sa buhay ni Gray dahil sa nature ng trabaho nito, ngunit nga dahil hindi naman ito isang pipitsuging agent lamang, ay nananatili pa rin siya sa trabaho at wala pa rin ni isa ang nakakapagpatumba sa kanya. Sa kabilang banda, lumabas na rin si Charm at tinungo ang kinaroroonan ni Gray. I thought iniwan mo na ako. Bungad ni Charm habang papalapit kay Gray. Napalingon naman kaagad sa kanya ang binata at napangisi. Mukha ba talaga akong hindi ka panipaniwala? Tanong naman ni Grace sa kanya. Katatapos nga lang nito mag-workout at yoga na rin katulad ng palagi niyang ginagawa. Ito ang hindi niya nakakaligtaan tuwing umaga na naging bahagi rin ng training niya noon. It's been 2 days and that's not enough for me to trust anyone na kakakilala ko pa lang. Matalim naman ang sagot ni Charm. Tumango na lamang si Gray. Nauunawaan naman niya ang dalaga dahil hindi naman talaga ganong kadali ang magtiwala kahit na kanino pa lalo ngayon sa sitwasyon nila na kahit na malapit na kaibigan, kapamilya, or worst kasintahan mo ay kayang-kaya ka na ring tuklawin nasa harapan o likuran mo man sila. Nauunawaan ko. Normal lang yan. Pero kagaya nga ng sinabi ko wala ka mang tiwala sa akin. Ang mas mahalaga ay maprotektahan pa rin kita. Nandito ako para sa'yo. Actually, hindi lang ako. Marami kaming pumoprotekta sa'yo. Sagot naman ni Gray sa kanya. Maya-maya pa ay napagpasyahan na rin ni Gray na maghanap ng maaaring makain nila doon sa lugar. May maliit na gubat doon at sigurado siyang maraming doong tanim na mga prutas at kulay.
Panay delata naman kasi ang nasa kanilang hideout, kaya naman kailangan niyang maghanap ng sariwa na pwede rin nilang kainin. Pagtalikod ni Gray, ay kaagad namang sumunod na rin sa kanya si Charm. Hey, saan ka pupunta? Tanong niya kay Gray. Sa gubat, sasama ka ba? Tanong niya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Ano namang gagawin mo doon? It's dangerous there. Baka may mga wild animals dyan. Maarte nitong sabi. Kumuha muna si Gray ng plastic at itak na maaari niyang magamit sa pagkuha ng mga prutas at gulay sa muling humarap sa dalaga. Sasama ka ba o hindi? Kapag nagpaiwan ka dito, wala kang kasama. At saka, baka magtagal din ako doon. Ikaw, nasa sayo pa rin. Oo na, sasama na ako. Wala na ring nagawa pa si Charm, kundi ang sumama kay Gray sa gubat. Dahil kung takot siyang makakita ng mababangis na hayop doon, ay mas takot naman siyang mag-isa doon sa bahay na wala man lang ang anino ni Gray. Kaya naman sasama na lang siya kahit palabag yun sa kalooban niya. Okay, tara. Pasimple na nga lang na napangisi si Gray kay Charm. Sa lahat ng nahandle niya, ay tila si Charm ang pinakamalala sa lahat. Ngunit mapagpaganon pa man, ay wala siyang choice kundi ang pakisamahan ng dalaga dahil na rin sa responsibilidad niyang nakaatang dito. Sa kabilang banda, ay nauuna nga sa paglalakad si Gray at nakasunod lamang sa kanya si Charm. Hindi pa man sila nakakalayo ay pinukaw naman ng malakas na sigaw ni Charm ang buong sistema ni Gray, kaya naman kaagad itong napalingon sa dalaga. Ew! I hate mud! Gosh! Ew! Kadiri! Kasalanan mo to, Gray! Napasigaw si Charm sa kadahilan ng napalubog ang kanyang paa sa malawak na putik, kaya naman hindi ito magkamayaw sa pandidiri. Bumagsak naman ang balikat ni Gray, sa kablangko ang reaksyon ng mukha ng tumitig sa dalaga. Ano? Tititigan mo lang ako? Do something! Hindi ko na magagamit ang mga sandals ko na to. Alam mo ba kung magkano to? Baka nga kulang pa yung sinusweldo mo sa halaga nito eh. Anas ng dalaga. Nakuha pa nga niyang ikumpara ang halaga ng kanyang suot na sandals sa sweldo sa trabaho nitong si Gray. Halika, doon tayo. May malapit na batis dito. Sabi ni Gray. Napataas naman ang kilay ni Charm. So you mean, ilang minutes pa na nakadikit ang putik dito sa mga paa ko? Ew! Hindi ko kayang maglakad ng ganito. I can't. Sa pagkakataong yun ay lumakad si Gray sa tagiliran ni Charm, saka tumalikod at umupo. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa ginawang yun ni Gray. What are you doing? Tanong niya kay Gray. Sumakay ka na sa likod ko. Bubuhatin na kita. Utos ni Gray. Pawang bigla naman nakaramdam ng hiya si Charm sa sinabing yun ni Gray. Nagdadalawang isip pa nga siya kung sasakay nga ba raon sa likod ng binata. Ngunit ayaw naman din niyang maglakad na may putik pa rin ang kanyang paa. Ano? Sasakay ka ba o iwan na lang kita dito? Tanong ni Gray kay Charm na unti-unti na rin naiirita sa dalaga. Oo na. Eto na. Di makaantay. Hindi rin nagtagal ay sumakay na nga sa likod ni Gray si Charm. Kumapit ka ng mabuti. Wika ni Gray, saka tumayo na. Balingkinita ng katawan ni Charm, kaya naman hindi ito gaanong mabigat para kay Gray. Isa pa sa laki ng kanyang mga muscles, ay kahit dalawa pa ni Charm ay kayang-kaya pa rin niya. Sinunod naman ni Charm ang sinabi ni Gray. Nakapalibot nga ang kanyang dalawang braso sa leeg ng binata, saka ang mga paa naman ay malayo ang distansya sa katawan ni Gray na halos bukang-bukan na kung tingnan. May ilang segundo na rin silang walang pagkilos sa ganoong sitwasyon, kaya nagtanong si Charm sa pagtataka. Bakit hindi ka pa naglalakad? Nauutal na tanong ni Charm nang may pagtataka. Pwede bang luwagan mo ang pagkakapulupot sa aking leeg? Nasasakal na ako. Wika ni Gray. Nang mapagtanto ni Charm na napahigpit nga ang kanyang kapit, ay kaagad na niya itong niluwagan. Sorry, o ayan maluwag na. Sabi niya. Nagsimula na ring lumakad si Gray patungo sa batis na kanyang tinutukoy. O ayan, hugasan mo ng paa mo. Marahan nga niyang ibinaba si Charm doon sa may tabing batis. Salamat. Pasasalamat ni Charm sa binata na nahihiya pa nga at namumula pa ang mukha. Hinubad na ni Charm ang kanyang sandals, saka inilublob na ang mga paa sa batis. Diring-diri pa nga ang itsura nito habang marahang nililinis ang kanyang paa ng kabila pa niyang paa. Inilublob na rin niya ang kanyang sandals doon at inalasan na rin ng putik.
Habang nililinis iyon ay hindi naman niya maiwasang hindi mapatingin kay Gray, nakasalukuyan din palang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang umiwas ng tingin dito, saka ipinagpatuloy na lamang ang paglilinis ng kanyang sandals. Ilang sandali pa ay natapos na rin si Charm at pinagpatuloy na nilang paglalakad para maghanap ng prutas at gulay na pwede nilang makain. Sa may bandang kanan nila ay may nakita si Charm na puno ng saging na may mga hinog na bunga. Tuwang-tuwa siya na parang bata nang makita niya iyon. Tila nga ngayon lamang siya nakakita ng ganon, kaya naman hindi siya magkamayaw sa kapanabigan na makuha iyon. Gray, look! Ang daming bunga ng saging! Malakas niyang sabi kay Gray. Napatingin naman doon ang binata at nang makita nga ang tinutukoy ni Charm ay pinuntahan nila ito kaagad. 2 buwig nga rin ang kanilang nakuha at may iba pang prutas katulad ng kamote at kulay na talong at kamatis. Halos ilang oras din silang naroon bago nakabalik sa kanilang barong-barong. Sa layo ng nilakad ay panay naman ang daing ni Charm dahil sa sakit ng kanyang paa. My foot is aching, ani niya habang nakasimangot ang mukha. Anyway, I had fun. Ang dami nating nakuha, nakakatuwa. Dagdag pa niya nang nakangiti. Pasimpleng ngumiti na lamang sa kanya si Gray dahil sa wakas ay kinausap din niya ito ng matino at kalmado kumpara nung nakaraan na puno ng kaartehan at katarayan. Gray, maaari ko bang malaman kung ilang taong ka na sa trabaho mo? Tanong sa kanya ni Charm. Bakit parang interesado ka na malaman ngayon? Usisa ni Gray nang may pagtataka. Tanggap ko na hanggat hindi nahuhuli ang mga masasamang tao na gustong pumantay sa amin ng aking pamilya, ay nandito ka lang sa tabi ko kahit naiinis ako kapag nandito ang presensya mo. Kaya naman, kung hahayaan kita na pasukin talagang buhay ko, dapat magsimula na rin kitang kilalanin. Kung tamang tao nga ba ang pagkakatiwalaan ko ng buong buo. Paliwanag naman ni Charm. Maraming ang pinagdaanan si Gray bago siya nakapasok sa ganitong uri ng trabaho. Hindi naging madali ang proseso at marami siyang isinakripisyo. Ang mga taong tumatanggap sa ganitong hamon ay ang mga taong may matinding pinagdaanan sa nakaraan. Ang pagiging secret agent naman kasi ay hindi basta na gusto mo lang basta na isusubo. Kailangan ito na may malalim kang dahilan at kaalaman kung bakit ang napili mong maging trabaho, lalo pat ang laging nakasakripisyo sa'yo ay ang buhay mo mismo. Na mga sumunod na araw, nagsimula na muling mag-usisa si Charm kay Gray. Namimiss na rin niya kasi ang kanyang nobyong si Lorenzo, kaya naman makikiusap na siya kay Gray na ipagtapat na sa kanyang totoo. Gray, ilang araw na tayo dito, pero hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang nangyayari sa amin. Bakit saktong sa kasal ko pa naganap ang lahat? Ano ba talagang nangyayari? Seryosong tanong ni Charm kay Gray. Okay, para matapos na rin ang pag-iisip mo. Pero huwag ka sanang magugulat sa sasabihin ko. Oo, promise, hindi ako magagalit. Sa puntong yun, ay sinabi na nga ni Gray ang totoo sa dalaga. Charm, si Lorenzo Valderrama ay hindi tunay na anak ng mga Anuevo. Nang mamatay ang mga magulang ng nobyo mong si Lorenzo, sa mga Anuevo na siya binili ng kanyang mga yumaong magulang. Una pa lang ng kwento ay hindi makapaniwala si Charm kung bakit hindi niya alam yun. Ibig mong sabihin? Ampun lang ni na Don Miguel si Lorenzo? Tanong niya. Oo. So, anong kinalaman niya sa pagtatago ko? Namatay ang mga magulang ni Lorenzo dahil sa isang aksidente. Yun ang sabi ng mga bayarang investigador. Ngunit base sa aming mga nakalap na impormasyon, hindi sila na aksidente bagkus pinatay sila at ang lumalabas na mastermind sa pagkamatay ng mga magulang ni Lorenzo ay walang iba kundi ang mga magulang mo. Ano? Sina Daddy? Mababait sila. Hindi nila magagawa yun, inosente sila. Pagtatanggol naman ni Charm sa kanyang mga magulang. Oo, marahil ang mami mo ay inosente. Kaya nga siya ang humingi ng tulong sa amin para protektahan ka sa misyon na to. Dahil hindi habang buhay may tatago ng daddy mo ang ginawa niyang pagpaslang sa mga magulang ni Lorenzo. Kaya ngayon, plinano ni Lorenzo kahit nung una pa lang kayo magkita hanggang sa araw ng kasal nyo. Lahat ay nakaplano na sa kanyang paghihinganti at doon sana sa simbahan na yun magaganap ang pang-aambush sa'yo kasama ng mga magulang mo. Mahirap paniwalaan, Charm, pero ang taong gustong manakit sa'yo ay walang iba kung hindi ang lalaking pakakasalan mo.
Unti-unting namumuo ang mga luha ni Charm sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nangyayaring ito. Hindi siya makapaniwalang ang taong kinonsider niya na comfort and safe place niya ay siya rin palang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pero, paano sila mom and dad? Dapat dalhin mo na rin sila dito. Paano kung sila naman ang pagbalingan? Hindi ko makakaya kapag may nangyari sa kanilang masama. Maluhaluhang sabi naman ni Charm kay Gray. Nauunawaan naman niyo ni Gray. Ngunit para sa kanya, mas maigi kung si Charm muna ang ilalayo dahil iyon din ang utos sa kanya ng ina ng dalaga. Masaktan na sila, wag lang si Charm. Huwag kang mag-alala. Nakakalat ang iba pang mga agents na aking kasamahan. Maliit na sindikato lang to kumpara sa mga nakaka-engkwentro namin dati. Isa pa, kapag may inaatang sa amin na trabaho at tungkulin, sinisigurado namin hanggang sa huli ay ang kaligtasan pa rin ng aming kliyente ang aming prioridad. Kaya Charm, kung nag-aalangan ka sa akin o nagdududa, ayos lang. Basta bahayaan mo lang ako sa ginagawa kong pagprotekta sa'yo dahil hindi ko hahayaang masaktan ka nila. Wika ni Gray kay Charm. Tumango na lamang si Charm at hindi na tumugon pa. Ngunit pagpaganon pa man, ay hindi pa rin buo ang tiwala niya kay Gray. May konti pa rin natitira sa kanyang puso na ayaw niya pa rin tumigil sa lugar na yon, lalo pa at hindi naman siya sanay na mabuhay sa ganitong klase ng pamumuhay. Gusto rin niyang malaman mismo sa mga labi ni Lorenzo kung tunay nga ba ang sinasabi sa kanya ni Gray. Ang dami niyang katanungan na alam niyang si Lorenzo lamang ang makakapagbigay ng kasagutan. Habang nagpapahinga na rin si Charm, ay naipaalam na rin ni Gray sa mami ni Charm ang nangyari kanina. Wala namang alinlangang pumayag na ito sa naging desisyon ni Gray na ilayo na muna si Charm at itago sa kanilang mga kaaway at mga nagtatangka sa buhay nila. Simula ng araw na yon ay unti-unti na nga silang nagiging malapit sa isa't isa. Mas gumagaan na rin ang loob ni Charm kay Gray at hindi na nagmamataray pa. Gray! Maganda ang sikat ng araw nun at sa ganong panahon din masarap maligo sa batis. May ilang linggo na nga rin sila atang nandoon at nagtatago at wala pa rin kasiguruduhan kung kailan sila makakabalik sa syudad. Tugon naman ni Gray habang nagsisibak ng kahoy. Gusto kong maligo sa batis. Samahan mo ko. Yaya niya. Nakasuot lamang si Charm ng puting sando ni Gray at itim na cycling. Pawang handang-handa na ngang mag-swimming. Napaiwas naman ang tingin si Gray. Nakaramdam siya ng hiya sa yayang yun ng dalaga. Ngunit kilala niya si Charm. Kapag hindi niya ito sinamahan, ay itutuloy talaga nitong mag-isa. Kaya naman itinigil muna niya ang kanyang ginagawa, saka tumango na lamang at sinamahan ng babae sa batis. Ilang sandali pa ay nakarating na sila doon. Sinugod kaagad ni Charm ang malinis na batis na yon na malamig ang tubig na tamang-tama sa init ng panahon. Gray, halika, maligo ka rin! Hiyaw ni Charm. Nakaupo lamang si Gray doon sa may damuhan habang pinapanood at pinabantayan ng dalaga. Doon niya napagtantong, iba nga talaga ang karismang taglay ng babaeng ito. Napapakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi, lalo pa nang mapansin niyang wala itong suot na bra, kaya bakat na bakat iyon sa suot niyang puting sando, lalo pa at basa ito. Otomatik kong napaiwas ang kanyang tingin doon dahil isa yung pagkakasala para sa kanya. Sige lang, nakaligo na rin ako. Nauutal na sagot ni Gray. Ngunit tila hindi kumpinsido ang dalaga. Umahon pa ito at nagtungo sa kinaroroonan ni Gray. Mas lalong nahalata ang kurba ng katawan nito, lalong-lalo na ang kurba sa kanyang dibdib. Hindi naman ito ang unang pagkakataon ni Gray na makakita ng ganito, ngunit tila kay Charm lang siya kinabahan. Halika na kasi, ayoko naman na ako lang nandun tapos nandito ka at pinapanood lang ako. Ayoko nang may nanonood sa aking pagliligo. Katwiran ni Charm, saka hinablot ang kamay ni Gray. Wala nang ang nagawa ang binata na tila pansamantalang nawala sa kanyang sarili. Oh, 'di ba? Ang sarap maligo ng may kasama. Ang lamig pa ng tubig kaya ang sarap sa katawan, sabi ni Charm. Nakatitig lang naman sa kanya si Gray. Napapangiti pa nga ito kaya naman napapakunot ang noo ng dalaga sa pagtataka. Huy, anong problema mo? Bakit kang humingiti mag-isa dyan? Tanong naman ni Charm. Wala. Sagot ni Gray, sabay hampas sa kanya ng tubig at bumawi din naman kaagad si Charm. Nagbistula silang mga bata na nagtatampisaw at naglalaro sa tubig. Kahit sa konting oras lang na yon, ay nakalimutan nilang may pinagdadaanan sila.
Sa bawat tawanan at halakak na yon ay nakalimutan nila ang kalungkutan at takot. Sa pagbabasaan ngang iyon ay bahagyang napadikit ang katawan ni Charm kay Gray, dahilan kung bakit napayakap sa kanya ang binata. Nagkatatigan lamang sila ng ilang segundo. Mga titig na punong-puno ng emosyon. Mga titig na tila may nais ipahiwatig. Wala namang ibang tao doon kundi sila lang. Kaya naman, kung ano man ang gawin nila doon, ay walang ibang makakakita. Mula sa mga mata, bumaba ang titig na iyon ni Gray sa mga labi ni Charm at ganun din ang dalaga. Hanggang sa unti-unti na ngang naglalapit ang kanilang mga labi at tuluyan na nilang mahalikan ang isa't isa. Mas humigpit ang pagyakap ni Gray sa baywang ni Charm at si Charm naman sa balikat ni Gray. Sinundan lang nila ang kilos ng labi ng bawat isa hanggang sa bumaba na ang mga halik ni Gray sa leeg ni Charm. Kahit walang salita ang namutawi sa kanilang mga labi upang gawin ang bagay na iyon, ay tanging puso na nila ang nagdesisyon para sundin ang sinisigaw nito sa mga sandaling iyon. Marahan silang humakbang patungo sa may damuhan at doon ay malaya nang naihiga ni Gray si Charm. Tumitig muna sandali sa kanya si Gray, saka muling hinalikan ng kanyang mga labi. Kahit pagsawain, ay parang hindi talaga magsasawa doon si Gray. Gustong-gusto rin naman ni Charm ang ginagawa ng binata sa kanya at siya pa nga ang nag-uutos sa lalaki kung saan nito ay tutungo sa bahagi ng katawan niya. At sa tahimik at payapang lugar na yon, ay tuluyan na silang nahulog sa taglay nilang mahika at maangkin na ng tuluyan ng isa't isa. Pahapon na rin sila nang makabalik sa kanilang hideout. Simula nang may mangyari sa kanila, ay naging sweet na rin sila sa isa't isa. Kusa nang hinahalikan ni Charm si Gray at ganun din naman ang binata sa kanya. Minsan, ay hindi pa rin mawala sa isip ni Charm ang nangyari ngayon sa relasyon nila ni Lorenzo. Kung paano niya ito haharapin at paano pa niya ito papatunguhan pagkatapos ng lahat ng ito. Nang nasa hapagkainan, ay bigla namang nagring ang cellphone ni Gray. Sandali lang, sasagutin ko lang. Sabi niya kay Charm, sabay tayo sa kanyang kinauupuan saka lumabas. Sa isip niya ay baka sa trabaho lamang yun kaya hindi na siya nag-usisa pa. Nang matapos ang pag-uusap na yun sa kabilang linya, ay bumalik na rin sa loob ng barong-barong si Gray. Kinuha niya ang kanyang jacket at isinuot ito. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong naman ni Charm kay Gray. May susunduin lamang ako dun sa may labasan. Mabilis lang ako. Sabi niya. Bigla namang tumayo si Charm at kumuha rin ng jacket. You know that I can't live without you. Kaya sasama ako. Pa-cute na sabi ni Charm. Pasimple na nga lang na napangiti si Gray at kinuhan ang kamay ng dalaga. Ang susunduin nila sa labasan ay si Veronica. Kaya naman niyang mag-isang pumunta sa hideout, ngunit pinili pa rin niya na magpasundo sa binata. Ver, mabuti naman at nakarating ka. Bungad ni Gray kay Veronica. Bago sumagot si Veronica, ay napatingin naman siya sa magkahawak na kamay ng dalawa. Yep, marami kasi akong tinapos sa office kaya ginabi na ako. At saka ang layo nito ha, ang dami kong stopover sa kakajingle. Sagot ng babae. Pasimple naman tumikhim si Charm na ikinatawag naman ang pansin ng dalawa. Siya nga pala Charm, naparito siya para mag-report tungkol dun sa nangyayari sa Maynila. Tumango lang at pasimpleng ngumiti si Charm kay Veronica na tumingin pa mula ulo hanggang paa. Nice to see you, Charm. Magalang na sabi ni Veronica. Kahit na iritable ay ngumiti pa rin si Charm dito. Nice to see you too, Veronica. Tugon naman nito. Ilang sandali pa ay naglakad na nga sila pabalik sa hideout. Habang naglalakad ay napapatingin pa rin si Veronica sa pagkahawak ng kamay ng dalawa. Napapansin naman ni Charm, kaya mas lalo niyang hinigpitan ng hawak niya kay Gray na animoy may aagaw dito. Grabe, ilang linggo na rin kayo nandito, no? Mabuti at hindi na boring to si Miss Charm. Panimula ni Veronica. Yes, pero nararamdaman ko na magiging maayos ang lahat. Sagot naman ni Gray, sabay tingin kay Charm. Sa kabilang banda, ay nakakaramdam naman ng selos itong si Charm dahil sa ikinikilos ng babae. Hindi lang siya siguro sanay na may ibang kausap si Gray at nasanay na sila lamang dalawa ang magkasama at magkausap. Ngunit magpaganon pa man, ay nanatili pa ring formal si Charm dahil baka isipin naman ng babae na hindi niya ito wini-welcome doon.
Ilang sandali pa ay nagpaalam muna si Gray sandali para kumuha ng maiinom nila. Naiwan na nga sa mesa ang dalawa, sina Charm at Veronica. Napatitig sila sa isa't isa, saka ngumiti si Veronica. Ibang-iba ang aura niya ngayon kumpara noong una na nagkadiskusyon sila ni Charm nung samahan niya itong umihi. So how's your stay here, Miss Charm? Pinapahirapan ka ba nitong partner ko? Lalo namang nagpanting ang tenga ni Charm sa sinabi ni Veronica na partner daw sila ni Gray. Ni hindi nga niya alam kung nasa katwiran pa ba ang pagsiselos niya sa lalaki. Pasimple siyang napairap sa babae dahil sa loob-loob niya ay gusto niyang siya lamang ang partner nitong si Gray. He's good. Actually, parang ang ayaw ko nang umalis dito eh. Pagmamalaki naman ni Charm kay Veronica. Nagpatango-tango na lamang ng ulo si Veronica, ngunit sa loob-loob niya ay may konting selos din siyang nararamdaman dahil sa may lihim din itong gusto kay Gray. Hindi lang nito maamin sa binata dahil sa opisina ay hindi mo talaga ito makakausap ng ganito. Seryoso lang siya at minsan ay mas gusto pang mapag-isa. Kaya naman, para kay Veronica ay ayos na sa kanya na laging kasama ang binata at maging partner ito sa trabaho. At least doon ay mas napapalapit siya sa kanya. Good to hear that. Akala ko na boring ka na sa kanya eh. Hindi kasi yan pala imik at laging seryoso. Sagot naman ni Veronica. Mahina namang napatawa si Charm. Tahimik ba ka mo? Parang hindi naman. Sambit nito. Napatingin naman si Veronica kay Gray. Nakasalukuyang papalapit na sa kanila dala-dala ang kape. Ito ang kape, Veronica. Magkape ka muna. Sabi niya, saka ipinatong na sa mesa ang tasa ng kape. Dahil magkaharapan ng upuan sina Veronica at Charm sa mahabang bangko, napaisip tuloy si Gray kung kanino siya tatabi ng pag-upo. Napatingin naman ang dalawa sa binata at parehong hinihintay kung sino ang tatabihan ni Gray. Maya-maya pa ay nagtungo na nga si Gray sa tabi ni Charm, kaya pa simple itong napangiti. Mas inilapit niya ang kanyang katawan sa binata na nagpapakita ng kanyang otoridad dito na nagpapahiwatig na sa kanya lang ang binata sabay tingin kay Veronica. Napapaiwas na nga lang ng tingin si Veronica sa kanilang dalawa at hinigop na lamang ang kanyang kape kahit na mainit pa. Sa ilalim naman ng mesa ay pasimpleng hinawakan ni Gray ang kamay ni Charm kaya naman mas lalong kinilig ang dalaga. Mas hinigpitan naman ng dalaga ang kapit at dinama ang pagkakadikit na iyon ng kanilang mga balat. Anyway, Gray, hindi rin naman ako magtatagal dito. I have a lot of works to do sa opisina. May kailangan lamang tayong pag-usapan pa tungkol sa... Alam mo na, sabi ni Veronica, sabay tumingin kay Charm. Hindi na niya itinuloy pa ang kanyang sasabihin dahil sa kailangang sila lamang ni Gray ang makakaalam nun at kailangang pag-usapan ito sa isang pribadong lugar. Hindi pa kasi ito maaaring ipaalam kay Charm hanggat wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon mula sa taas. Naunawaan na rin ni Gray ang gustong ipahiwatig ni Veronica sa kanya, kaya naman siya na ang nagpaalam kay Charm na bigyan muna sila ng konting privacy para sa pag-uusapan nila na related sa trabaho. Charm, kung iyong mamarapatin, doon na muna kami ni Veronica sa loob ng kwarto mag-uusap. Medyo pribado kasi kaya hindi mo dapat marinig. Mahinahong sabi ni Gray. Napatingin naman si Charm sa labas. Sa may tabing dagat na lamang sana ang kanyang isasuggest, ngunit bigla namang umambon kaya no choice din siya kundi ang pumayag. At saka sa isip niya, bakit nga ba siya hindi papayag? Eh hindi naman sila ni Gray. Kaya kahit labag sa kalooban ng lalaga, ay pumayag na rin siya sa gusto ng mga ito. Nagtungo na nga ang dalawa sa loob ng kwarto at doon na nag-uusap habang si Charm naman ay naiwan doon sa labas at doon naghihintay sa may hapag. Maya't maya ang tingin ni Charm sa orasan dahil sa inip na kanyang nararamdaman. Halos may 1 oras na nga ang mga ito sa loob ng kwarto at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang kanilang pinag-uusapan. Panay na nga ang bulong ni Charm sa kanyang sarili sa sobrang inis na kanyang nararamdaman. Ano kayang pinag-uusapan ng mga yun? O baka naman may ginagawa na silang kababalaghan dun. Nakakainis naman kasi babaeng yun. Bakit naman kasi naisipan pa niyang pumunta rito tapos gabi pa? Pwede namang sa telepono na lang niya sabihin o sa opisina na lamang. Nakakainis talaga. Inis na bulong ni Charm sa kanyang sarili. Samantala, nang matapos na ang pag-uusap ng dalawa sa loob, ay lalabas na sana si Gray nang pigilan siya ni Veronica. Gray! Tawag niya. Napatingin naman sa kanya ang binata. May nakalimutan ka bang sabihin? Kalmadong tanong naman ni Gray.
Hindi nga alam ng babae kung paano niya itatanong ang nakita niya kanina. Alam niyang labas iyon sa trabaho nila na makialam sa personal na buhay ni Gray, ngunit para sa kanya ay wala namang masama kung itatanong niya ang bagay na yon. Yung kanina, yung holding hands niyo, bahagi ba yun ng iyong misyon? Nauutal na tanong ni Veronica kay Gray. Alam na to ni Gray. Natatanungin siya ni Veronica tungkol doon. Sa pakiwari niya ay hindi talaga sanay ang mga ito sa ganong katauhan ng binata dahil simulat sa pool ay wala pa namang nalilink dito na babae o wala pa silang nababalita na pinormahan nito dahil nga ang tingin sa kanya ng kanyang mga katrabaho ay working is life lamang. Ay work is life lamang. Maging siya nga, sa kanyang sarili ay naninibago rin siya. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para kay Charm at ang tanging alam lang niya ngayon ay gusto niyang protektahan ang dalaga sa lahat ng gustong manakit dito matapos man ang kanyang misyon. He couldn't lose his sight to that stubborn woman at aminado siya sa kanyang sarili na nagugustuhan na rin niya ang dalaga. Huminga muna ng malalim si Gray saka sinagot ang tanong na yon ni Veronica sa kanya. She's special. Gusto ko lang siyang protektahan kahit pa ang maging kapalit ay buhay ko. Ayaw ko siyang mawala. Sa sagot na iyon ni Gray ay tila natagilan si Veronica. Ito ang mga salitang kahit hindi mo sabihin ang mga katagang mahal kita, ay mararamdaman talaga ng taong pagsasabihan niya nito kung ganito ito kahalaga sa kanya. At doon napagtanto ni Veronica na mahalaga na nga kay Gray ang dalaga at tila nga nagugustuhan na niya ito. May kung ano sa puso ni Veronica na tila may kumurot. Nasaktan siya. Hindi niya maitatanggi yun. Hindi lang naman niya kasi gusto si Gray kundi minamahal na niya ito. Minamahal na niya ng palihim. Ngunit kahit ganun, ano man ang naging desisyon ni Gray patungkol sa kanyang personal na buhay, ay kailangan pa rin niyang irespeto at tanggapin. Dahil para sa kanya, kung tunay na mahal mo ang isang tao, hindi ka magiging hadlang sa kaligayahan nito at ang kaligayahan nga ng binata ay si Charm. Ngumidi na lamang si Veronica sa sagot na yun ni Gray, saka tumayo na rin at lumakad palabas. Sa kabilang banda, pagkalabas nga nila sa silid na yun, ay bigla na lamang sinunggaban ni Charm ng yakap si Gray na ikinabigla naman ng binata. Bakit ang tagal niyo? Halos lampas 1 oras din yun. Naramdaman ko na ang takot nang wala ka sa tabi ko. Mahinang sabi ni Charm kay Gray habang mahigpit na nakayakap dito. Bahagya namang napangiti si Gray sa sinabing yun ni Charm habang si Veronica ay pinapanood lamang sila kahit pa nasasaktan na siya. Inilagay naman ni Gray ang kanyang kamay sa ulo ni Charm saka inaplos-aplos pa ito. Ano ka ba? Hindi ba sabi ko naman sa'yo hanggat nandito ako, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Hindi ko hahayaan yun. Hinding-hindi. Sweet na sabi naman sa kanya ni Gray. Unti-unti nang kumalas sa pagkakayakap si Charm, saka tumitig sa binata. Doon napagtanto ni Gray na lumuluhan na pala ito. Umiiyak ka. Huwag ka nang umiyak. I'm here at hindi kita iiwan. Sabi ni Gray. Hindi talaga sanay si Veronica na makita ang binata sa ganitong tagpo. Naanimoy nakikipag-usap sa isang bata sa malambing na tono. Kaya, talagang nasabi niya sa kanyang sarili na baka nga in love na ito kay Charm. Baka nga mahal na niya talaga ang dalaga. Tikim ni Veronica, kaya napatingin na rin sa kanya ang dalawa. Mauna na ako, Gray. Miss Charm, may mga kailangan pala akong tapusin pagbalik ko sa syudad. Wika ni Veronica. Sige, hatid na kita sa labas. Sabi naman ni Gray. Hindi na, kaya ko na to. Sige, uuna na ako. Ngunit ipinilit pa rin ni Gray dahil mas lalong lumakas ang ulan. Gusto na rin kasing umalis ni Veronica dahil akala niya ay kaya niya yung sakit na makita pag ang taong mahal mo ay minamahal na palang iba. Akala niya ay madali niya itong matatanggap pero hindi pala. Malakas na rin ang ulan at ganitong oras siglang mababangis na hayop dyan. Under ko kaya responsibilidad ko rin nakaligtasan ninyo. Sabi pa ni Gray. Hindi na rin umalma pa si Veronica at hinayaan na lamang si Gray na maihatid siya hanggang sa labasan. Nang makalabas na sila, hindi pa man sila nakakalayo ay bigla na lamang huminto si Veronica at walang ano-anong hinalikan si Gray sa kanyang mga labi. Wala naman silang kamalay-malay na nakasunod pala sa kanila si Charm. Kaya naman ang makita iyon ng babae
ay tuluyan ng tumulo ang mga luha nito, saka kumaripas na ng takbo papalayo sa kanila. Charm! Sigaw ni Gray at bahagya ng dumistansya kay Veronica at hinabol na rin ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, nang makarating sila sa labasan, ay hindi na nila naabutan pa si Charm dahil nandun na pala si na Lorenzo. Natunto nila ang pinagtataguan ni na Charm kaya mabilis nilang naisakay sa kanilang sasakyan ng dalaga. Nakita pa ni Gray ang pag-alis ng sasakyan na yun, kaya naman nahabol nila iyon kaagad. Nagtig-isa na rin ng sasakyan sina Veronica at Gray para mahuli nila agad sina Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo? Hayop ka! Hayop ka, Lorenzo! Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw ni Charm sa loob ng sasakyan na makita niya ang mukha ng kanyang nobyo. Tumahimik ka. Isusunod na kita sa mga walang yamong magulang. Sagot naman ni Lorenzo. Tama nga ang narinig ni Charm. Itinuloy na ng grupo ni Lorenzo ang paghihigante at pag-ambush sa kanilang mga magulang. Walang awa nilang pinagbabarelang mag-asawa sa loob mismo ng kanilang mansyon. Hindi sana ito ang plano ni Lorenzo. Ang plano sana niya ay doon mismo sa simbahan na paggaganapan sana ng kasal nila ni Charm isasagawa ang ambush para kitang-kita rin ang mag-asawa kung paano mamatay si Charm sa harapan nila, katulad ng ginawa nilang pagpatay sa mga magulang ni Lorenzo sa mismo ding harapan niya. Ngunit dahil nga naitakas kaagad nun si Charm, ay nagbago na ang plano kaya inuna ng patayin ng grupo ni Lorenzo ang mga magulang ni Charm bago nila isunod ang dalaga. Anong ginawa mo sa parents ko? Walang iya ka, Lorenzo! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Magbabayad ka! Nawala na lang ng malay si Charm nang bigla siyang pukpukin ng baril sa kanyang ulo. Habang sina Gray at Veronica naman ay nakikipagpalitan na rin ang putok ng baril sa grupo ni Lorenzo. Mabuti na lang at dumating na rin ang backup ni na Gray, kaya naman sa pagkakataong iyon ay madali na nilang napatumba ang kalaban. Wala naman silang kamalay-malay na may tama na pala si Gray sa kanyang balikat, kaya inihinto na niya ang sasakyan. Dumating na rin ang mga pulis at mabilis na rumesponde at nahuli na rin si Lorenzo at iba pa nitong mga kasabwat. Mabilis na rin nadala ni na Veronica si Gray sa ospital, habang si Charm naman ay nagkamalay na rin at ngayon ay kasama na ng kanilang abogado. Unang pinuntahan ni Charm ang kanyang mga magulang na ngayon ay wala ng buhay. Labis ang kanyang hinagpis at muhin na nararamdaman ngayon kay Lorenzo dahil sa mga ginawa niya. Hindi maipaliwanag ni Charm ang kanyang nararamdaman ngayong tuluyan na siyang naging ulila. Lorenzo, paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang pagtangkaan ng buhay ko? Hindi mo ba ako minahal? Ha, Lorenzo? Umiiyak na tanong ni Charm sa kanyang dating nobyo na ngayon ay mahigpit nang nakahawak sa rehas ng kulungan na kanyang kinaroroonan. Minahal, hindi Charm. Kailanman na hindi ko magagawang mahalin ang anak ng mga taong pumatay sa aking pamilya. Hinding-hindi, Charm! Nanlilisik pa nga na nakatitig si Lorenzo sa mga mata ni Charm at walang mababakas doon ni katiting na pagsisisi. Lalong tumulo ang mga luha ni Charm sa sinabing iyon ni Lorenzo. Napakasakit noon para sa kanya na malamang sa ilang taon nilang magkarelasyon ni Lorenzo ay hindi man lang pala siya minahal nito, kundi paghihiganti lamang ang laman ng puso ng lalaki. Alam kong naging masama sa iyo o sa pamilya mong mga magulang ko, Lorenzo. Pero magpaganon pa man, hindi yun sapat na dahilan para sa akin mo ibuhos ang naging kasalanan nila. Nauunawaan ko ang pinaguhugutan ng galit mo. Alam kong hindi sapat ang salitang patawad para mapatawad mo kaagad kami, pero siguro naman ay amanos na tayo dahil pinatay mo na rin ang mga magulang ko. At wala na ring saysay pa ang paghingi pa ng patawad dahil pareho na tayong nawalan ngayon. Kung hindi mo pa rin ako o kami mapatawad, ako, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita, Lorenzo. Pinapatawad na kita. Pero pamula sa araw na to,
Ayaw na kitang makita. Kakalimutan na kita at kakalimutan ko na minsan kitang minahal at minsan nang naging bahagi ng buhay ko. Wala kang pinagsisisihan sa mga nagawa mo. Pues ako, labis akong nagsisisi kung bakit pa ako nagpaloko sa'yo. And now, you will pay the price. Pagtalikod ni Charm, ay saka pa lang siya nakaramdam ng kaalwanan. Kaalwanan na sa wakas ay nakalaya na rin siya sa isang relasyon na buong buhay niya ay isang malaking kalokohan lang pala. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang nabunutan siya ng malaking tinik sa kanyang dibdib. Marami mang nawala at nagsakripisyo ng buhay katulad ng mga magulang niya. Ngayon ay may taong hindi na rin niya hahayaan pa na mawala sa kanya. Si Gray. Dahil sa naging engkwentro kanina, ay natamaan ng bala si Gray sa may bandang balikat at mabuti na lamang ay dumaplis lang sa dibdib kaya hindi gaanong malala. Pagkagaling ni Charm sa presinto, ay nagtungo na siya kaagad sa ospital kung saan isinugod si Gray. Dok, kamusta ho si Agent Gray? Kaagad na tanong ni Charm sa doktor nang lumabas ito sa silid na kinaroroonan ni Gray. He's fine now. Hindi naman malala ang tama ng bala at nagpapahinga na lang siya ngayon. Maaari niyo na po siyang puntahan sa loob. Wika ng doktor. Lumiwanag naman kaagad ang mukha ni Charm nang malamang ligtas na si Gray. Thank God. Thank you, Doc. Sagot niya at saka tuloy ang pumasok sa loob. Doon ay nadatan niya si Veronica na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng kama ni Gray habang nakatitig sa lalaki. Come in. He's okay now. Huwag ka nang mag-alala. Panimulang sabi ni Veronica kay Charm. Nahihiya namang lumapit doon si Charm at pilit iniwas ang tingin dahil sa nangyari sa pagitan nilang tatlo nung nakaraan. Thank you. Utal na sagot ni Charm. Sa puntong yun ay bahagyang ngumiti si Veronica. You know what, Charm? Nung gabing umalis ka at nagtatakbo palayo sa kanya, kung makikita mo lang yung reaksyon ng mukha niya, grabe yung takot niya. Grabe yung takot niya na mapagtanto niyang lalayo ka na sa kanya. He likes you, Charm. At kailanman, hindi niya ako nagustuhan. Kaya, nung gabi na nakita mo kaming dalawa na magkahawak ang kamay, it was me, Charm. Ako ang makulit. Ako ang matigas ang ulo, kaya sa akin ka dapat magalit at sumama ang loob. And yeah, I admit, I like him. But he never liked me back. Lalo na nung dumating ka sa buhay niya. Lalo na niya akong hindi nagustuhan dahil ikaw ang gusto niya. Ikaw ang mahal niya, Charm, at hindi ako. Bakit mo sinasabi sa akin to? Bakit? Para this time, siya naman ang ipaglaban mo. At simula ngayon, huwag mo na kaming pag-iisipan ng masama, okay? He's all yours. Maluhaluhang sabi ni Veronica. O siya, mauuna na ako. Mas matutuwa siya kapag sa unang pagmulat ng mga mata niya ikaw ang makikita. Sige, I gotta go. Tumango na lamang si Charm at ngumiti ng pilit hanggang sa makatalikod na ang babae. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang dapat na maging reaksyon niya dahil unang-una ay bigla siyang nakaramdam ng hiya kay Veronica dahil sa inasta niya. Pero ang totoo, kung hindi rin naman dahil kay Veronica ay hindi rin maliligtas ang buhay ni Gray. Kaya naman laking pasasalamat niya rito. Ilang oras ding nagbantay doon si Charm. Mayat maya ang tingin niya sa orasan dahil sabik na siyang makita ang mga mata ng lalaki. Sabik na siyang marinig ang boses nito at sabik na siyang makita ang magaganda nitong ngiti sa kanyang mga labi. Hanggang sa makatulog na si Charm ay hindi pa rin nagigising si Gray. Makalipas ang ilang oras, dama ni Charm ang isang malamig na palad na dumampi sa kanyang pisngi. Dahilan para siya magising at mapabalikwas ng bangon. Gray? Masayang sambit ni Charm na makita niya ang mga mata ni Gray na kasalukuyan na nang nakatitig sa kanya. Kanina ka pa ba? Medyo mahina pa ang katawan ni Gray at wala pang lakas kaya medyo mahina ang pagkakasabi niyang iyon. Umayos naman ang upo si Charm. Oo, kanina pa ako rito. Sa awa ng Diyos ay may malay ka na, Gray. Naiiyak na sabi ni Charm at walang ano-ano ay bigla na niyang niyakap ang lalaki. Namilog naman ang mga mata ni Gray.
Ngunit sandali lang yon dahil napalitan na kaagad yon ng ngiti sa kanyang mga labi. Ilang segundo rin silang magkayakap nang biglang dumaing na si Gray dahil sa pagsintak ng sugat sa kanyang balikat. Uh, Aray, kaagad namang kumalas si Charm. Naku, sorry. Sorry, Gray. Natamaan ko yata ang sugat mo. Paumanhin naman ni Charm. Okay lang ako. Sariwa pa lang kasi ang sugat pero okay na ako. Talaga? Wala na bang masakit sa'yo? Paniniguradong tanong ni Charm kay Gray. Tumango naman ng marahan ng lalaki. Oo. Sandali namang natahimik si Charm at napansin naman kaagad yun ni Gray. Oh, bakit bigla ka natahimik? Tanong ni Gray. Unti-unti na ring nangingislap ang mga mata ng dalaga dahil sa mga luhang unti-unting namumuo rito. Kasalanan ko kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kasalanan ko rin kung bakit ka nakaratay ngayon dyan. Napakamalas ko, Gray. Napakamalas ko. At doon ay tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Charm. Malas? Hindi ka malas, Charm. Hindi totoo yan. Nagkataon lang ang lahat ng mga nangyari at huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga bagay lang talaga na kailangan magsakripisyo at mawala. Pero pagkatapos naman nun, ay magiging malaya na ang lahat. Magiging maayos na at makakamit na rin ang kapayapaan. Katulad nito. Paliwanag naman ni Gray kay Charm na kaagad namang naunawaan ng dalaga. Maraming salamat, Gray. Pero wag mo nang gagawin yun, ha? Ang alin? Yung isakripisyo mo ang sarili mong buhay para lang sa akin. Hindi ko makakaya kung may mangyari sa'yong masama. Hindi, Gray. Hindi. Naiiyak na litanya ni Charm. Bakit? Bakit hindi mo kayang may mangyari sa aking masama? Taas kilay naman na tanong ni Gray. Bigla namang umiwas ng tingin ng babae. Kasi... Tapos, bigla niyang naalala ang sinabi ni Veronica kanina lang. Kapag hindi pa siya nagtapat, baka lalo na siyang mawala ng pagkakataon. Baka lalo nang hindi na niya ito masabi sa susunod dahil at lalo ng panghinaan ng loob. Kaya naman, katulad ng sinabi sa kanya ni Veronica, ay handa na siyang magtapat ng kanyang damdamin at aminin na iniibig na niya ang lalaki. Kasi ano? Muling tanong ni Gray. Kasi gusto kita, Gray. Mahal na nga yata kita eh. Ayokong may mangyari sa iyong masama dahil ako ang kauna-unahang tao ang masasaktan. Mahal kita, Gray. Please, huwag mo na ulit-ulitin yun. At tuluyan nang nagtapat si Charm. Bahagya namang napangiti si Gray at hindi na sumagot pa bagkus ay hinawakan na lamang niya sa batok si Charm sa kapulsahan na inilapit sa kanyang mukha at bigla na itong hinalikan sa kanyang mga labi. Sa pamamagitan ng halik na yon ay alam na ni Charm ang nararamdaman ng lalaki na mahal na din siya nito at simula ngayong araw na to ay sisiguraduhin nilang wala nang makakapaghiwalay pa sa kanilang dalawa. Matapos ang lahat, ay unti-unti nang nanumbalik ang lahat sa dati at hindi na rin mapaghiwalay sina Charm at Gray dahil ngayon ay masaya nilang in-announce na malapit na rin silang magsama bilang mag-asawa. Totoo nga na kailanman ay hindi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Hindi nagwawagi ang mapagtanim ng sama ng loob sa taong may mabuting puso at purong intensyon. Dahil bandang huli, nananatili pa rin ang dalawang pusong nagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na magkasama nilang nalagpasan at tunay silang magwawagi dahil baon nila ang wagas na pag-iibigang hindi matitibag ng kahit na sino o kahit anong pangyayari sa kanilang buhay.